Low budget travel? Tara sa Antipolo, napakadami mo pwedeng mapuntahan. Lalo na if gusto mo mala nature vibes, napakadami mo pwedeng mapuntahan. Una, sumakay nga muna ako ng Pasta Lucia Tropical. Tapos sumakay na ako ng papuntang Pinto Art Museum. Sabi ka lang sa driver para dun ka ibaba mismo. Pagkababa ko, nag-tricycle ako pa loob. Ang lapit lang pala, pwede palang lakadin. Tapos bago ka pumasok ng Pinto Art Museum, meron siyang entrance fee para sa student, 150. Kapag regular naman, 300. Na-amaze nga ako nung pagpasok ko kasi ang dami mong pwedeng pagpicturan sa loob. Malaki siya, pwede mong ikutin talaga. Ang daming magagandang backgrounds. Para ka nasa ibang bansa, para siyang Spanish era. Buti na lang pumunta ako ng mga 10 AM kasi halos wala talagang tao. As in, parang solo mo yung place. Kaya better if pupunta ka dito, mas maganda agahan mo kasi pag bandang hapon na, crowded talaga yung place. Buti na lang nasakto ko yung magandang weather. As in, mahangin talaga. May maririnig ka talaga ng mga tunog ng mga birds. As in, sobrang peaceful talaga. Ang tahimik lang ng place. Tapos marami ka din makikita dito ng mga paintings, ng mga sculptures na talagang pine-preserve talaga. Halos malaki talaga yung place. Pwede mo talagang ikutin. As in, napakadaming magagandang backgrounds na pwede mong pagpicturan. Tapos after nito, gumora na nga ako papuntang Cafe Lupe. Malapit siya sa Cloud9 para kumain saglit. Sayang. Dito sana ako kakain kaso sarado sila. Pero pwede naman daw pumasok. Nagustuhan ko siya kasi as in super ganda talaga ng place. Refreshing talaga kumain kasi tignan mo naman yung view. Tapos mahangin pa. Kaya ang ginawa ko, nag-picture taking na lang ako. As in talaga sinulit ko na talaga para naman hindi sayang pagpunta ko. Na-amaze nga ako kasi meron din pool dito. Nag-picture na talaga ako. Talagang sinulit na talaga. Isa ito sa mga overlooking cafes dito sa Antipolo. Maganda rin puntahan if nagbabalag ka mag-cafe. Nasaktuhan lang na sarado yung pagpunta ko kasi dito. Kaya gumora na lang ako papuntang Cloud9. Meron nga palang entrance fee na 100. Pero merong exemption pag kumain ka sa kanila, gumastos ka ng 300 pesos pataas. Libre ka nang makapasok ng Cloud9. Sobrang nakaka-thrill nga umakyat dito kasi bawat hakbang mo talagang mapapalula ka talaga. Pero sobrang may enjoy mo naman yung view. Sobrang ganda. Mas maganda kung pupunta ka dito around 4 PM na para maabutan mo yung sunset. Tip ko lang, if ang pinunta mo dito is mag-picture, abutan mo yung sunset. Napakaganda talaga ng effect, promise. Super ganda talaga dito, ang hangin, as in 360 view talaga. Nagstay nga ako dito para makita yung sunset, pero sumakto na cloudy pa talaga. Nagstay nga ako dito hanggang gabi, as in super ganda talaga, tapos super hangin. Ang ganda magmuni-muni dito. Tapos nakatitig ka lang sa views, tapos sinamahan mo pa ng music, ang sarap sa pakiramdam. Kaya if balak mo magpunta ng Cloud9, mas maganda ito yung ihuli mo para mas masulit mo yung entrance fee at makapag-relax ka.